Ngayong araw ngayon naka-day off na naman ako. At ito yung kauna-unahang day off ko sa buwan ng Ramadan. At sinamantala ko na din yung pagkakataon na to para makagawa ng isang video. Sa buwan na kasi na to, bukod sa napaka-busy na, ang hirap pa i-handle ng aming schedule. Kaya kung may pagkakataon, sinasamantala ko na din gumawa ng isang vlog. Dahil na itong nakalipas na halos isang linggo, sobrang busy na namin kaya hindi na rin kami nakapaglinis dito sa bahay. Kaya para sa araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ako maglinis dito sa aming bahay. Pero bago ang lahat, hello mga badi, ako nga po pala si Hisham at isa po akong OFW dito sa Saudi Arabia for almost 9 years. At nagtatrabaho po ako bilang isang merchandiser sa isang supermarket sa loob ng isang hospital. At dahil nga buwan ng Ramadan ngayon, given na nasa first and second week ng Ramadan ay sobrang napaka-busy sa lahat ng supermarket. But after 2 weeks naman ay huhupa na din yung mga customer. Bago nga ako maglinis sa labas ay inuna ko muna dito sa loob. Kailangan ko na din kasi magpalit ng budget at saka magpalit ng comforter. Linggo-linggo ko naman to pinapalitan para mas maging comfortable ako sa pagtulog ko dito sa bahay. Yun nga lang, maraming nagsasabi na para daw akong pasyente sa bed ko. Dapat daw kasi ibang kulay yung pinanghahapin ko dito. Pero gusto ko talaga ng kulay puti. Ang sarap lang kasi sa pakiramdam pagka kulay puti yung bedsheet mo. Alam mo yung feelings na sobrang nakaka-relax. Kaya lang ito din yung pinakaayaw kong ginagawa ko dito sa bahay. Halos mga 30 minutes ko din itong ginagawa itong paglalagay ko ng bedsheet sa aking higaan. Partida pa nga, kaliit-liit lang yan ha, pero hirap na ako. Paano na lang kaya pag naging king size na? Ang pangit din naman kung hindi mo aayusin ng mabuti yung kunot-kunot yung bedsheet mo. Parang hindi nakaka-relax sa pakiramdam. And as usual, mamaya dadalhin ko na din sa laundry shop yung comforter ko na yan. Di ko naman kasi kayang labhanin kasi sobrang kapal. Meron din akong 3 comforter na ginagamit dito sa bahay. Kasi just in case na merong makitulog dito sa mga kaibigan ko, meron silang magagamit. There was a time kasi na yung mga kaibigan ko nakikitulog dito sa akin. Ewan ko ba kung bakit gustong-gusto nila makitulog dito sa bahay namin. Kaliit naman. Bukod sa maliit na nga, nasa rooftop pa. After ko nga malinis doon sa loob, lumipat naman ako dito sa labas. Sobrang dumi dito sa labas kasi nag-sunstorm yesterday. Isa din yung disadvantage namin dito sa rooftop. Kasi pagka mayroong sunstorm, puno kami ng alikabok dito sa labas namin. Meron naman kaming cleaner dito sa bahay. Kaya lang parang binrush lang yata niya dito sa labas at hindi na niya nilagyan ng tubig. Pag ako kasi naglilinis dito, lahat yan sinasabuyan ko ng sabon at saka tubig. At saka hindi mo rin maiaasa ang bagay na to doon sa cleaner namin. Kaya kung sino man yung naka-day off sa amin, naglilinis talaga kami dito sa labas. Buti nilang sobrang bait din ng mga kasamahan ko dito sa taas. Pag sila kasi yung naka-day off, naglilinis din sila dito. Mapagod din kasi itong linisin kasi napakalawak din nito. At saka marami din kaming CR dito na lilinisin mo. Kailangan namin sabunin lahat ng kasulok-sulukan ng mga CR namin dito kasi nga hindi namin maiaasa yun doon sa cleaner namin. Ang technique lang naman sa gawain na ito, habang naglalaba ka, maglilinis ka na din para hindi ka maboring. Tapos habang patapos na din yung labahin mo, patapos ka na din sa paglilinis mo. Kailangan mo lang din maging multitasking baga para makasave ka din ng oras. After all, hindi naman sa buong araw mo na naka-day off ka, maglilinis ka lang dito sa bahay kasi nakakapagod yun. Kailangan mo din naman matulog at saka magpahinga. Siguro mga 1 oras din na linisan to. Pati kasi yung loob ng kusina namin, nililinis din namin yun. Which is hindi ko na naipakita sa video na to kasi akala ko nagpe-play kanina yung video, hindi pala. Ang masasabi ko lang talaga, yung buhay namin dito sa Saudi Arabia o dito sa ibang bansa bilang OFW ay hindi rin naman nagkakalayo sa buhay dyan sa Pilipinas. Ang pinagkaiba lang ay mag-isa kami dito at sa sobrang layo namin sa mga mahal namin sa buhay. Pero kayang-kaya yun. Kailangan namin magsakripisyo para sa magandang buhay ng aming mga pamilya. Ang wish lang talaga namin ay sana mapahalagahan ng mga pamilya namin. Ma-appreciate nila yung mga pagod namin dito sa ibang bansa. So paano ba yan? Hanggang dito na lang mga buddies. See you on the next one. Shoutout nga pala sa napaka-supportive ng mga followers na ito.